Magandang gabi. Maro na lang ang itawag niyo sa akin. Taga rito sa may Cotabato. Ibabahagi ko lang sana ang kwentong ambag ko sa inyong channel. Nangyari nung binata pa ako. Dekada 80 po nun. Hindi pa nararating ng sementadong kalsada yung baryo namin. Takip silim nun. Naglalakad ako pauwi galing eskwela. Natagalan ako kasi 4th year high school ako nun. Maraming mga group project at iba pang gawain. Para makarating sa bahay ay kailangan kong dumaan sa isang manipis na kakahuyan. Sa bandang gitna ng kakahuyang yon ay may nakatayong kubo. Bahay yon ni Tata Sidro, albularyo sa lugar namin. Sa panahong yon ay mag-iisang taon na siyang patay. Pero iniwan naming nakatayo ang kubo niya. Inayos din namin ang mga gamit sa loob. Bilang respeto yon sa mabuting albularyo. Hindi ko pa man natatanaw ang kubo ni Tata Sidro ay may nakita ko sa kakahuyan. Isang lalaki. Nakaupo siya sa may makapal na halamanan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon. Medyo malayo siya sa nilalakaran ko. Kaya hindi ko agad siya namukaan. Isa pa ay madilim na nga. Kasi palubog na ang araw. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Napunta ako malapit sa kanya. Hanggang sa nakilala kong isa pala yon sa mga tanod ng lugar namin. Si Kuya Jonas. Babaliwalain ko lang sana siya para makadiretso na pauwi. Pero natigilan ako nang makita ko ang ginagawa niya. Sir Mac, ngumangasab siya ng biik. Parang buhay pa yon nang magsimula siya dahil medyo nangingisay-ngisay pa yung pobreng hayop. Talagang kinakain niya gamit lang ang bunganga at mga kamay niya. Wala siyang gamit na kutsilyo. Madali niyang napupunit yung laman ng baboy. Sinisip-sip din niya ang dugo na tumatagas mula roon. Bumabahid pa nga yung dugo sa kanyang damit. Hindi na niya yon inaabalang linisin dahil mukhang sarap na sarap siya sa kinakain. Sa takot ko ay hindi ako nakagalaw agad. Napako ang tingin ko sa kanya. Kaya naman napansin kong medyo matalim sa karaniwan ang mga kuko at ngipin niya. Nangingitim din ang mga yon. Kaya napagtanto kong hindi ordinaryong tao ang kaharap ko. Pinigil ko ang paghinga ko. Baka kasi mapansin niya ako. Nang makabuelo ay dahan-dahan akong humakbang palayo. Ingat na ingat akong hindi makagawa ng ingay. Tuloy lang kasi siya sa pagkain sa biik. Kaya naisip kong hindi pa nga niya ako napapansin. Nang medyo makalayo, ay doon na ako kumaripas ng takbo. Napamura ako ng pabulong. Medyo malayo pa kasi ang bahay namin. Wala akong ibang magagawa kundi bilisan ng pagtakbo. Manalangin sana, hindi pa nga niya ako napapansin. Ang kaso nakakailang minuto pa lang ako sa pagtakbo, ay may naririnig na akong mangyayabag. Nakasunod yun sa akin. Tunog tumatakbo din. Lumingon ako. Wala akong nakitang tao. Pero nakita kong gumagalaw yung sanga ng isang puno. Napansin ko rin na may nagtatago sa makapal na mga dahon doon. Kaya lalo ko pang binilisan ng pagtakbo. Naulit ang mga yabag na naririnig ko. Lumingon ako uli. Nagulat ako. Kasi hindi tao ang humahabol sa akin. Isang aso. Kulay putik. Tapos itsurang napakadungis. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng napakalapot na laway. Mukha siyang asong ulol. Pero alam kong malala pa siya doon. Sigurado akong hindi yun ordinaryong aso. Kaya binilisan kong lalo ang pagtakbo. Ilang sandali pa ay natanaw ko ang kubo ni Tata Sidro. Malapit na akong mahabol ng aso. Hindi na ako aabot sa bahay namin.
Kaya naisip ko nang doon magtago. Takbo ako papunta doon, Sir Mac. Pumasok ako at kinandado ko ang pinto sa loob. Mabilis ko ring sinarado ang nag-iisang bintana ng kubo. Sumandal ako sa isang sulok, dun sa may gilid ng isang aparador na walang pinto. Yon ang pinaglalagyan ng mga halamang gamot at langis ni Tata Sidro. Nakiramdam ako. Tahimik naman sa labas, pero ayokong makampante. Kaya nanatili muna ako sa kinalalagyan ko. Hindi nagtagal ay napansin kong kumukulo yung ilan sa mga langis na nasa aparador. Nakasilid ang mga yon sa 4 na mga bote. Nagtaka ko kasi hindi naman sila naiinitan. Hindi ko rin ginagalaw masyado ang aparador. Kaya walang dahilan para kumulo sila. Naputol ang pag-iisip ko nang bigla na lang may kumalabog sa pinto. Sa gulat ko ay para talagang napunta ang puso ko sa lalamunan ko. Natakot ako kasi luma na yung pinto. Hindi malabong mabuwalyo ng humahabol sa akin. Kinalampag niya ulit ang pinto. Naghanap ako ng mga pwedeng gamiting panlaban sa halimaw na yon. Kaso wala akong makita. Hanggang sa napatingin ako sa kumukulong langis. Mas malakas na ang kulo ng mga yon. Naisip kong baka makatulong ang mga yon sa akin. Nangalampag ulit ang kung sino sa labas. Tuloy-tuloy na yon sa pagkakataong yon. Kita ko sa siwang ng pinto na si Kuya Jonas nga ang humahabol sa akin. Konti na lang ay masisira na rin ang pinto. Kaya naman sumugal ako. Kinuha ko yung isa sa mga bote. Todo kalabog ang dibdib ko sa bawat kalampag niya sa pinto. Ilang sandali pa. Tuluyan na ngang nabuwal yung pinto. Tumambad sa akin si Kuya Jonas. Pangkaraniwan naman ang kabuuan ng itsura niya. Pero napakatalim pa rin ang mga ngipin at kuko niya. Tuloy-tuloy din ang tagas ng laway niya. May kahalo yung pula. Hula ko ay dugo yun ng kinain niyang biik. Hindi ko alam kung uubra, Sir Mac. Pero noon din ay hinagis ko sa kanya yung bote ng kumukulong langis. Tumama yon sa dibdib niya. Nahulog sa kawayang sahigat na basag. Agad ay sumabog ang kakaibang amoy. Magkahalong babaho na parang ipot ng manok. Pero may kahalo ring amoy ng halamang gamot at langis ng nyog. Kita kong napaatras si Kuya Jonas. Napaupo rin siya sa harap ng pinto. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta namilipit siya doon. Napansin ko ring biglang namula ang balat niya sa muka at sa mga braso. Para bang natamaan siya ng kung anong mahapdi. Hindi nagtagal ay pinilit niyang bumangon. Pagkatapos ay tumakbo na siya palayo. Hindi mabilis ang takbo niya. Pero hindi ko na siya hinabol. Lumabas na lang ako ng kubo habang may konting araw pa. Binitbit ko yung 3 natirang bote ng langis para sigurado. Huminto na rin naman ang pagkulunon nang mawala na sa paningin ko si Kuya Jonas. Nabanggit ko kina tatay at nanay ang nangyari. Kinabukasan din ay nakita ng iba naming mga kabaryo ang mga natira sa nginasab niyang biik. Pero hindi na namin nakita si Kuya Jonas. Walang nakakaalam kung saan siya napunta.